Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay isa pang way para ma-increase ang efficiency, ang performance ng isang Brayton cycle. Ang concept nito ay ang temperature ng exhaust gas sa turbine ay mas mataas kumpara sa temperature na lumalabas sa compressor. Kaya naglalagay tayo ng tinatawag na counterflow heat exchanger na siya yung gumaganap bilang isang regenerator doon sa Brayton cycle. Makikita natin dito ang schematic diagram ng Brayton cycle na may regenerator. Okay. First, yung inlet pa rin natin, yung air papasok sa compressor, lalabas siya sa compressor, papasok siya sa ating regenerator. Then after na ma-absorb niya yung init galing sa exhaust ng turbine, lalabas siya dun sa heat regenerator, 0.3, then papasok dun sa ating combustion chamber, magiging 0.4. Then sa turbine, 0.5, and then yung 0.5 na yan, pupunta ulit doon sa ating regenerator, then magkakaroon tayo ng 0.6. Ito naman yung TS diagram ng Brayton regenerative cycle. So almost the same siya ng isang simple Brayton cycle. Nga lang, dagdagan siya ng mga state points. So tingnan natin. 0.1 to 0.2, yan yung compressor, isentropic. 0.2 to 0.3, yan yung regenerative natin. 0.3 to 0.4, yan yung combustion chamber. 0.4 to 0.5, yan yung turbine. Then 0.5 to 0.6, yan rin ay part ng regenerative. Then 0.6 to 0.1, yan ay yung nasa atmosphere. Ang ating regenerative ay gumagana sa constant pressure process. Ito naman yung mga formulas natin gagamitin sa regenerative. So let's start with heat added. Okay, that is MCP T4 minus T3. Then heat rejected, MCP T6 minus T1. Then heat regen ideal, kung ano yung dapat na ibibigay niya, MCP T5 T6. So dyan manggagaling ang init na ibibigay niya papunta sa another part ng regenerative. Yun naman yung heat regen actual, MCP T3 minus T2. Other formulas are turbine work. Hindi naman bago to. MCP T4 minus T5. Compressor work, MCP T2 minus T1. Then network, turbine minus the compressor. Next, meron tayong tinatawag na regenerator effectiveness. Kanina nabanggit natin meron tayong ideal heat regen and meron tayong actual heat regen. So, itong effectiveness ay parang nag-aakyat bilang parang efficiency ng regenerator natin. So, we have actual over ideal. Then, kapag pinalitan natin in terms of temperatures, that would be T3 minus T2 all over T5 minus T6. At ito yung kailangan nating tandaan kapag meron tayong regenerator. Ang 0.6, which is the exhaust ng turbine, kung hindi man yan ibigay sa problem, ito ang ating assumption. T6 is equal to T2. Unless may ibigay na value sa problem, yun ang gagamitin natin. So that's why, yung T6 natin sa formula, magiging T2 yan. Siyempre, lahat ng pinapakita nating formula ay palaging based sa diagram. Thermal efficiency, we have work net over QA. Punta tayo sa problem ng Brayton regenerative. Air enters the compressor of an ideal air standard Brayton cycle at 100 kilopascal, 300 degrees Kelvin, with a volumetric flow rate of 5 cubic meter per second. The compressor pressure ratio is 10. The turbine inlet temperature is 1,400 degrees Kelvin. What is the cycle efficiency
for a regeneration effectiveness of 80%. Kaya ito yung ating TS diagram na gagamitin. Then, ito naman yung mga given natin. First is air, K of 1.4. Then, pressure 1 equals pressure 6, which is 100 kilopascal. Temperature 1, 300 Kelvin. Pressure ratio 10. Temperature 4, 1,400 degrees Kelvin. And the effectiveness ng regenerator, 80%. The required is the cycle or the thermal efficiency. So our formula would be work net over QA. So work net, that is difference of the turbine and compressor work. I-define lang natin bawat isa in terms of temperatures. So ang work ng turbine, that is T45. Work ng compressor, that is T2, T1. Ang QA natin is T4, T3. So that would be our working equation. Okay, so meron tayong mga unknown, and aside dun sa temperatures na wala pa tayo, kukunin din natin ang pressure 2 para makapag-proceed sa mga temperature na yan. So ito na ang ating mga solution. So, solution natin muna ay pressure 2. For pressure 2, process 1 to 2, isentropic. Our formula is from pressure ratio. Then, substitute the values. Then, we have pressure 2, 1,000 kilopascal. And kita natin sa diagram na pressure 2 is the same with pressure 4. 1,000 kilopascal din yan. Tuloy lang natin for temperature 2. Yan ang formula, and for the value, substitute lang natin. Then lalabas yung answer temperature 2, 579.21 degrees Kelvin. Tuloy lang natin ulit for next temperature 5 tayo. Hindi muna natin kukunin ang 3. 5 muna. So, 4 to 5, isentropic yan. Ito pa rin yung formula natin. Substitute the values. And we have the temperature 5, 725.13 degrees Kelvin. So, this is the time na kukunin natin ang temperature 3. Kaya kasi ang temperature 3 ay exhaust doon sa ating regenerative part. For regenerator part, ito ang ating formula na gamitin. The effectiveness ng regenerator. Since we have the values from the given at na-compute na natin iba, substitute lang natin, lalabas ang temperature 3, 695.95 degrees Kelvin. Sa ating solution, lagay uli natin ang given, ang temperatures lang kasi yun yung kailangan natin. Ito na may nakuha nating mga temperatures. Simply substitute the values. Then we have now the final answer. Efficiency 0.5620 multiplied by 100%, we have 56.20%. Or we have an additional problem regarding sa ating Brayton cycle. So basahin natin. In an ideal Brayton cycle, air enters the compressor at 15 psia and 75 degrees Fahrenheit. The temperature of the air at the inlet is 1,600 degrees Fahrenheit. For maximum theoretical network, find the thermal efficiency. Ay, alam natin Brayton cycle yan. Yan ay isang simple Brayton cycle. And here are the given. Air, K of 1.4, pressure 1, 15 psia, temperature 1, 75 degrees Fahrenheit, in absolute, that is 535 degrees runtime, temperature 3, 1,600 degrees Fahrenheit, in absolute, that is 2,060 degrees runtime. The required is the thermal efficiency. So, pag dinefine natin ang formula sa thermal efficiency, that is work net over QA.
Pero sa mga past na discussion natin, pwede natin yan i-represent in terms of temperatures. Kaya ito yung formula natin. Take note yung mga state points na ginamit natin. So pag tinignan natin dito, ang kailangan natin ay temperatures 2, temperatures 4. Kaya lang, bago na makuha yun, kakailanganin natin ang pressure 2. So, pag in-analyze natin na maigi yung problem, there's no way na makakuha tayo ng pressure 2. Base lang sa given na meron tayo. So, ngayon, ang gagawin natin, merong naka-highlight sa problem natin. Ang naka-highlight ay ang maximum theoretical network. So, pag sinabi natin maximum theoretical network, na-discuss naman siguro sa calculus, pag meron tayong maxima minima, gagamit tayo ng differentiation. So, this time, di tayo gagamit na ng differentiation. Bibigay na lang natin ano ang meron kapag sinabi ang maximum theoretical network. Kaya hindi na natin kailangan pang kunin ang pressure 2, hindi na natin kailangan pang kunin ang temperature 4. Temperature 2 na lamang. Ito tayo. For maximum output work, that is the maximum theoretical network, ito lang ang kailangan natin tandaan. Temperature 2 is equal to temperature 4. Wala nang iba. Yan lang ang dadagdag. Once na alam natin yan, the rest ng mga solutions natin ay parehas na sa simple Brighton cycle. Okay, paano natin yan gagamitin? Ito yung given na kailangan lang natin. Ang binibigay lang ng madras sa problem ay ang maximum, minimum temperature sa isang Brighton cycle. So, this is how we solve this one. Ang gagamitin natin yung formula is the relationship of temperatures. Since ang temperature 2 ay pareha sa temperature 4, pag inayos natin ang formula na yan, lalabas tayo dito sa formula na to. Ngayon, titingnan natin, temperature 2 is geometric mean ng temperature 1 and temperature 3. Wala na tayong problema. Yun lang yan. Then, tuloy na natin sa substitution natin. Pag sinubstitute, lalabas ang temperature 2, 1049.81 degrees Rankine. And at the same time, that is the same with temperature 4. Kaya no need to solve for temperature 4. So, meron na tayong temperatures. Nakita natin sa formula kanina. Yun lang naman ang kailangan natin. So, eto na yung solution natin. Ito yung given. Then, yun na-compute natin. Then, ito yung formula ulit ng efficiency. Substitute lang yung mga values. Lalabas ang efficiency natin. Multiply na lang 100%. 49.04%. Yun na yung solution natin. And kung talagang gusto mo ng mas mabilis na solution, meron tayong alternative ulit. Na-derive na yan, maximum theoretical network pa rin. Ito ang formula for efficiency. Okay, actually, hindi na nga kailangan tandaan yan kasi once na alam mo yung work net over QA, okay na yun. Then, substitute natin dito. Lalabas pa rin ang efficiency the same, 49.04%.